Sinabi ni Zenkun na ang ibig niyang sabihin ay pinatay niya ang lahat ng kanilang mga tao, kasama ang lahat ng mga mananaliksik. Sinabi niya na pinalaya niya ang lahat ng mga halimaw at tinatakan ang lahat ng mga pintuan sa labas hanggang sa mga halimaw ay manghuli lamang sa loob. Sinabi niya na ang lahat ng mga mananaliksik ay pinipilit silang mag-mutate. Ngayon ay lalamunin nila silang lahat. Iyan ay sapat na makatarungan. Tinawag ni supervisor si Zenkon mapahamak na tao at sinabi na ang mga halimaw, Jin, carrier na ito ay mga hamak ng lipunan at ginagawa nila ito. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa pag-recycle, tinanong niya kung ano ang mali doon at kung paano makikinabang sa kanya ang pagtulong sa kanila. Inilagay ni Zenkun ang kanyang mutated na kamay sa lalaking nakahiga sa kama at sinabing karapatan niyang maghiganti sa kapwa niya kasama. Pinaikit niya ang mga mata ng lalaki, sinabihan siyang magpahinga ng mabuti at sinabing tutulungan niya silang lahat na makaganti sa pamaypay. Sinasabi ng pamilya na kung siya ay baliw, ang mga transgender ay kanyang mga kasama, hindi ang mga halimaw na ito. Hinawakan ni Zenkun ang kanta sa kanyang leeg at hiniling sa kanya na sabihin ang lokasyon ng walang hanggang apoy. Kung hindi, pagsisisihan niya ang pagiging buhay niya. Pumayag siyang sabihin sa kanya ang lokasyon. May ilan pang halimaw na pumasok sa kwarto at malakas na umungol. Sinabi sa kanya ng supervisor Song na Nanshe ang lokasyon. Tinanong siya ni Zenkun kung paano niya nalaman. Iyon ay nagsasabi na alam niya na siya ay nakahiga sa paligid upang mag-aksaya ng kanyang oras, ngunit hinayaan niya ang kanilang katotohanan. Mahuhusgahan daw siya ni Ha sa kanyang ekspresyon na nataman niya ang kanyang ulo. Sinabi niya sa kanta na ang kanyang kaalaman sa Qingchu City ay mas malalim kaysa sa kanyang iniisip. Sinabi niya na ang paraan na binago ng lugar na yun ang pamilya ng mga tagahanga ay hindi magiging madilim. Sinabi niya na ang kanyang stalling ay naghihintay para sa reinforcement. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanta na naghihintay din para sa kanilang reinforcement. Sinasabi sa kanya ni Zenkun na kapag ang tao ay pumupunta sa isang lugar na hindi mahalata gaya ng pampalakas na ito, hindi dapat gumawa ng malaking kaguluhan ng isa, dagdag niya. Siguradong 4-star ranker ang tao. Tinaasan niya ng mataas ang kanta ng supervisor sa pamamagitan ng pag sa kanyang likod at sinabi kung bakit hindi niya naisip ang mga halimaw na nilikha niya ay maaaring pumatay sa kanya ng isang araw. Tinanong siya ng kanta ng supervisor kung nakakita siya ng halimaw. Sinuntok siya ni Zenkon, pinunit siya at sinabing tama ang hula niya. Sinabi niya na wala siyang alam na elemental na chart. Sinabi niya na nararamdaman na niya ang amoy ng mga malalakas na transcended genes mula sa itaas. Iniisip ni Zenkun na dahil ang pabrika ng halimaw na yun ay puno ng mga halimaw. Ang partido ay hindi papasok ng padalos-dalos. Maliit na lugar lang daw ang labasan dito. Kaya kung lalabas siya rito, hindi niya ito iiwasan. Sinabi niya na hinihintay niya ang kanyang biktima na dumating sa kanya. Kaya malaya siyang maghanap sa paligid at tingnan kung saan ito magagamit. Nakahanap siya ng refrigerator na puno ng life essence at iniisip kung paano nakuha ng fan family ang mga notice na ito, ang life essence. Available doon ay mas dalisay kaysa sa ibinibigay ng paaralan. Sa tingin niya ay alam niyang big shot ang fan family, kaya pinili niya ang tamang partner. Tinitingnan niya ang nakaimbak na kakanyahan ng buhay at iniisip na ito ang kailangan niya. Dahil siya, malamang natapusin mo ang maliit na itago sa likod sa loob ng 3 araw. Kaya't kumpirmahin natin na tinitingnan niya ang 3 tableta ng Crimson Fire na iniinom ng mga umaatake ng apoy at iniisip din ang pag-agaw sa kanila. Lumingon siya sa mga halimaw at tinanong sila kung nabusog na ba nila ang pagkain at pagkatapos ay sinabing turn na nila ngayon. Sa palagay niya ay parang si Deyao mula sa pag-atake ng halimaw sa lungsod mula sa isang nakaraang buhay. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing ipapadala niya silang lahat. Matapos kainin ng lahat ng halimaw, sabi niya pagkatapos mabusog ang kanyang tiyan at ma-hydrated, oras na para bumalik. Kinaladkad niya ang isang kahon na puno ng life essence. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at sinabing matagal na niya itong hinihintay. Sinabi ng lalaki kay Zenkun na siya ay lubos na walang awa at ginagawang lamunin ng mga halimaw ang buong research institute sa pabrika ng monster niya. Sinabi na naiinggit siya sa kanya, na nasaksihan niya ang gayong napakalaking kapistahan ng kanyang sariling mga mata. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang gitnang daliri at sinabing gagantimpalaan siya nito. Inatake siya ng lalaki ng mabigat na apoy at sinabi na dahil hindi siya nagsaya, makukuha niya ang kanyang kasiyahan mula sa kanya. Sinabi ni Zenkun na hindi niya inaasahan na ang 4 na bituing transgender na dumating ay magiging katulad ng nakita niya sa balita.
Kinikilala siya ni Zenkun bilang ang Earth Elemental 4 na star na niraranggo na transgender, na ngayon ay nagising ang kanyang gravitational power. Naalala niya na ginamit ng kanyang transgender ang kanyang kapangyarihan para pumatay ng 13 babae. Pagkatapos ng insidenteng yun, inalis siya sa isang pangkat ng S-Class Exterminator. Sinabi niya na ang pamilya ng tagahanga ay gumaganap ng marumi sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga taong katulad niya. Ang lalaki ay nagpasa ng isang masamang ngiti at sinabi na kung siya ay nagpapatuloy sa kasalukuyang balita, hindi niya maintindihan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Binato niya si Zenkun ng matatalim na piraso ng bato at sinabing nagsimula na ang kanyang pinakamasamang bangungot. Pinipigilan ni Zenkun ang kanyang pag-atake. Sinabi ng lalaki na dahil kilala na niya ito, dapat din niyang malaman kung sino siya. Dudurugin niya siya sa mga susunod na oras gamit ang kapangyarihan ng grabidad. Ang sabi niya ay puputulin niya ang kanyang mga litid at ligaments tulad ng mga babaeng yon. Tinukso niya si Zenkun at sinabing magmamakaawa siya sa kanya sa lupa. Siya ay tumama sa lupa ng isang suntok at sinabi ni Zenkun upang humingi ng kanyang mabilis na kamatayan. Binato niya ito ng isang tambak ng mga bato at hiniling sa kanya na sumigaw ng mas malakas para marinig niya ito sa mga bato. Napansin niya ang isang asul na apoy na lumalabas mula sa tambak ng mga bato at nakita niya na ang asul na apoy ay maaaring hadlangan ang pag-atake ng kanyang mga talam ng lupa. Sinabi niya kung maaari niyang harangan ang kanyang mga blade sa lupa, hindi nakakagulat na siya mismo ang nakalusot sa pabrika ng halimaw. Sinabi niya kay Zenkun na mas malakas siya sa 3 star rankers. Kaya magiging masaya ang pakikipaglaban sa kanya. Pagkatapos ay inaatake niya ang Zenkun na may elemental na buhay. Ang Heavy Earth ay nagsimula sa antas ng dalawa ng kanyang gravitational power. Iniisip ni Zenkun na kahit na sa kanyang Lord Flames, hindi niya masisira ang kanyang mga kakayahan, ibig sabihin ay medyo malakas ang 4-star rankers. Sinabi niya na iniisip niya kung gaano karaming antas ng grabidad ng kanyang lupa. Hindi pa niya nagagamit kaya gagawa siya ng isang mahusay na decoy. Sumilip ang 4-star rank transgender sa tambak ng mga bato. Sinabi ni Zenkun na dapat siyang mag-ipon ng kaunting lakas upang tumakbo mamaya nang marinig ito. Ang transgender ay tumawa at sinabi na ito ay masaya na magkaroon ng mahihirap na pag-uusap, sabi niya, dahil Zenkun na makikita niya kung gaano siya katagal magtiis at humingi ng kanyang awa. Sinuntok niya ang bante ng mga bato at sinabing habang mas matagal, mas maganda ang aura ng rank 3 transcender. Ginagamit ni Zenkun ang kanyang matinding kaliwang mutation para atakehin siya. Nagtataka si Transcender kung ano ang ginawa niya para ilabas ang ganoong matinding aura. Umaatake siya pabalik gamit ang Level 3 Absolute Earths, ang kanyang mutated na kamay at itinutulak ang mga Transcender sa ilalim ng mabigat na tambak ng mga bato. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang tendril at ikinakabit sa likod ng Transcender. Natatawang sabi ni Transcender na kinakamot niya ang likod. Tinanong niya si Zenkun kung sinusubukan niyang tumakbo nang hindi siya nakatingin. Sinabi niya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong tumakbo sa ilalim ng kanyang kapangyarihang gravitational. Tinanong niya si Zenkun kung bakit bigla niyang binawi ang lahat ng kanyang aura. Sumusuko na ba siya? Sinabi niya na hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong maging excited. Sabi ni Zenkun sa kanya. Sinabi niya na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang balutin ang kanyang katawan ng kanyang 1% elemental na sinusubukang pigilan ang kanyang mga halimaw. Mga jin mula sa paglabas. Nakaramdam ng lindol si Transcender at nagtanong kung may lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Lumalabas ang malalaking bitak sa lupa. Tumawa si Zenkun at sinabing hindi siya makikita ng Earth Dragon dahil nasa transgender ang kanyang tendril at may amoy siya sa buong katawan. Nararamdaman ni Transcender ang isang bagay na lumalabas mula sa lupa at inilapat ang kanyang 3 antas ng kapangyarihan sa pagpapatibay ng lupa. Nabigo siyang harangan ang lupa at isang malaking dragon ang lumabas sa lupa. Isinusumpa ni Transcender ang kanyang swerte dahil nakilala niya si Zenkun at ang Earth Dragon. Nang mapansin niya ang bagay na lumalabas sa lupa ay nasa Earth Dragon. Sinasabi niya na hindi nakakagulat kung bakit nabigo siyang harangan ito. Napansin niyang nakatitig sa kanya ang Earth Dragon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sinusundan siya ng Earth Dragon. Naalala niya, sinabihan siya ng bata na iligtas ang kanyang lakas. Para tumakbo mamaya, nagtataka siya kung paano ito nagawa ng bata sa kanya. Inaatake ng Earth Dragon ang transgender Zenkun at nagpaalam sa kanilang dalawa. Kinuha ang kahon na puno ng buhay, kakanyahan at umalis sa lugar.
Sinabi niya na ipinauubayan na niya ito sa mga tagapaglipol ngayon, dahil ibinunyag niya ang tumor ng pahayag mula sa hinaharap 1 taon bago sila lumipat ang eksena sa mga tagapaglipol. Tagapuksa, sinabi ni Xiang Guangqi sa iba na ang target ay papalapit na mula sa 500 metro. Tinanong nila siya kung maaari niyang ibigay sa kanila ang ilang higit pang mga detalye. Tinanong siya ng isa sa kanila kung may ibang team na tutulong sa kanila. Sinagot iyon ni Xiang Guangqi upang pigilan ang lupa. Dragon lang ang team nila ay sapat na. Hiniling niya sa kanyang koponan na ihanda ang binding formation at sinabi na ngayong gabi ay matatanggap nila ang karangalan na maging unang Wazia na talunin ang Earth Dragon. Isa sa mga miyembro ng koponan, Whisperers na ito ay isang Earth Dragon na kahit isang 4-star Transcender ay iniiwasan at pinaplano niyang talunin siya ng solo. Sabi niya, pumunta at maghanda ng formation. Inihahanda ng mga miyembro ng pangkat ang Flowstone. Formation 300 metro hilaga, 267 metro kanluran, 206 na metro silangan, 150 metro timog, 88 metro hilagang silangan at 12 metro timog silangan. Napakaraming tao at mga hadlang noong nakaraan at nagawa nitong makatakas. Ito ay sobrang nakakagalit. Sinabi niya na sinabihan na siya ng mga mataas na bantayan ng maayos ang Qingchu City. Kaya hanggat hindi namatay ang Earth Dragon, hindi siya makakahanap ng kapareha na napagpasyahan niyang putulin ang Earth Dragon. Sa pagkakataong ito, hiniling niya sa kanyang team na manatili nang mapansin niyang may tao sa harap ng Earth Dragon. Galit niyang tinanong kung sino ang isa sa mga exterminator na kinikilala na siya ay si Sonic Wave Ilang na pumatay ng 13 babae. Iniisip niya kung hindi siya pinatay. Sinabi ni Xiang Guangqi na siya ay isang death row inmate na pumatay ng mga babae, kaya pareho niya silang papatayin. Inaatake niya sila ng isang dragon ng tubig. Iniisip ng Slash Wave na may darating para iligtas siya. Nang maglaon ay napagtanto niyang papatayin siya ng mga ito. Sinusubukan niya ang kanyang Earth Level 4 at 5 Absolute Defense para palayain ang kanyang sarili mula sa Earth. Iniindayog ni Dragon Xiang Guani ang kanyang wand at inaatake ang dragon na Sonic Wave para palayain ang sarili mula sa Earth Dragon. Napakaswerte daw niya na nakilala niya ang ilang tao na nagnanais ng kanyang buhay, kung hindi ay hindi niya mapapalaya ang sarili mula sa Earth Dragon. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya natapos ang kanyang misyon ngayong gabi, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Fan Yan sa kanya habang iniisip ito. Sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa mahigpit na pagkakahawak ng isa pang Earth Dragon. Laking gulat ni Kiwi nang makakita ng ibang lupa. Dragon na lumalabas sa lupa. Sinasabi niya kung ano ang kinakain ng mundo sa mga araw na ito. Sa palagay niya ito ang ilang mga abnormal na nilalang na pinag-uusapan ng mga eksperto. Iniisip niya kung dalawa sa kanila ang naroroon, kung gayon ilan ang naroroon sa ilalim ng lupa. Iniisip niya kung gaano katagal ang mga nilalang na ito at nagtataka kung may nakakita sa kanilang mga buntot. Sinabi niya sa kanyang koponan na kontrolin ito at hindi ito hahayaang makatakas. Inatake niya ang dragon gamit ang kanyang patpat at sinabing hihiwin niya ito hanggang sa ito. Patay, tumalon siya sa bibig ng dragon. Sinabihan siya ng isa sa kanyang mga kasama na huwag tumalon sa bibig ng dragon dahil ang mga ngipin nito ay hindi kapani-pani walang strong, sabi niya. Kung oo, kailangan itong kagatin siya. Una, pinupuntirya niya ang bibig ng dragon gamit ang Dragonized Slash. Sabi ng isa sa mga miyembro, parang nabuhay ang water dragon ni Xiang Guan at magkakaroon sila ng 5-star ranker dito sa Huazia Sistery. May nag-cheer na si Xiang Guangqi ay gumawa ng mahusay na trabaho at sa wakas ay pinatay ang lupa. Pinutol ng dragon ang dragon mula sa bibig pababa at sinabing naputol na ang puwersa ng buhay nito ngayon, at hindi niya inaasahan na mag-isa itong muling bubuo tulad ng huling pagkakataon habang pinuputol niya ang dragon pababa. Sinubukan niyang kumpirmahin ang haba ng dragon at nagtataka kung ito ay nasa daan-daan. Pinagpapawisan siya, nakikita ang haba ng dragon at iniisip kung paano maaaring maging sanhi ng pag-mutate ng mga hayop ang mga monster genes sa mga halimaw na kasing laki ng daan-daang metro na sa tingin niya ay hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang mag-explore pa at ang personal na pagbaba ay mapanganib. Pakiramdam niya ay hindi na siya makakababa pa kapag ang mga miyembro ng kanyang kapistahan ay nagsaya sa kanyang tagumpay. Iniisip niya na ang Earth Dragon ay parang isang halimaw. Kung talagang nagawa niyang patayin ito, lilipat ang eksena sa tirahan ng fan family at sa research base ng walang hanggang flame. Mukhang abala ang mananaliksik sa pagmamasid sa isang malaking bagay na lumalabas sa lupa. Hiniling ni Fan Shisi sa isang tao na ibigay sa kanya ang ulat sa pabrika ng halimaw.
Sinabi ng informer na ang mga faculties ng pabrika ng halimaw sa mga guho ay ganap na nawasak. Sinabi pa niya na wala sa mga mananaliksik ang namamahala upang mabuhay. Idinagdag niya na ang mga miyembro ng Redemption Association na responsable para dito ay naiulat din na patay. Sinabi pa niya sa kanya na ang kanilang assassin ay nawawala at inaasahang kakainin ng Earth Dragon. Siya na kahit na ang pabrika ng halimaw ay nalantad sa publiko, ang lahat ng mga hakbang sa seguridad ay matagumpay na na-activate at ang mga kritikal na data sa loob ng faculty ay sinabi na nawasak. Sinabi niya na ayon sa mga tagubilin, ipinaalam nila sa mga exterminator na ito ay isang halimaw na research institute. Sinabi niya sa kalahati ng mga matataas ng departamento ng pagpuksa ang mananagot sa kanila para doon. Idinagdag niya na kasalukuyan nilang tinatalakay kung anong parusa ang dapat ibigay para sa hindi autorisadong pagtatayo ng Monster Research Laboratory na nagsasabing ito ay isang pandiwang pagsaway. Tinanong niya siya, sino ang nasa likod nito? Sumagot ang bata na nagpapadala ng mensahe ang supervisor ng pabrika ng halimaw bago siya pinatay. Sa mensaheng yun, binanggit niya ang Blue Flames fan. Bakit nagtatanong kung ang taong yun ay pinaghihinala ang isang transcender na may mataas na kapangyarihang apoy na iniuugnay sa mga transcended genes hanggang sa punto ng paglapit sa antas ng walang hanggang apoy? Sabi niya, kung gayon, susi siya sa pagbubukas ng walang hanggang pamumulaklak na magpapahintulot sa kanila na magkaroon ng walang hanggang apoy. Nang fan siya na ang kapangyarihan ng fire attributed ay naroon na sa 4 na henerasyon ng kanilang pamilya, at nagsumikap silang magsaliksik at makuha ang pinakamakapangyarihang fire elemental star chart, dagdag pa niya. Nahukay pa nila ang walang hanggang pamumulaklak, ang walang hanggang apoy. Ang isa sa kanila ay lumampas sa mga gene na higit sa 70%. Kaya naman kailangan nilang magsikap para dito. Sinusubukan niyang buksan ang walang hanggang pamumulaklak. Tinanong niya kung ang pananaliksik sa mga pagsubok na transcended genes ay nakumpleto o hindi. Sabi niya, hanggat maaari nilang ihiwalay ang transcended genes ng asul na apoy na ito, siya bilang ang lehitimong araw na maaaring mangyari bilang ng mga transcended genes sa pamilya ng tagahanga, ay tiwala. Na magagamit niya ang susi na ito para buksan ang walang hanggang pamumulaklak na magbibigay daan sa kanilang pamilya na magiging ganap na dinastiya ng apoy. Ni Fan Wai na sa ngayon ang susi ay upang mahanap ang asul na apoy na bakla, ngunit ang tanong ay kung paano nila sinabi sisimulan ang pagsisiyasat. Sinabi niya na siya ay isang transcender, kaya hayaan ang mga tagapaglipol na tulungan sila dyan. Niya sa bata na ipaalam sa Departamento ng Pagpuksa na ang kanilang laboratorio ng pananaliksik ng halimaw ay nawasak ng inahanap na asul na apoy na kanilang hinahabol at ang mga kinakailangang materyales ay ninakaw. Sabi niya sa kanila na baka siya rin ang utak sa likod ng paglitaw ng Earth. Mga tagahanga ng Dragon, Shishi Touch ang walang hanggan. Blossom at sinabing bubuksan niya ito balang araw at kukunin ang walang hanggang apoy na 5,000 metro sa ibaba ng base para sa pagsasaliksik ng walang hanggang apoy. Ang mga ugat ng walang hanggang pamumulaklak ay dumadampi sa ulo ng isang Earth Dragon. Ang eksena ay lumipat sa ilalim ng lupa, kung saan natagpuan ng Sonic Wave ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar. Napansin niyang medyo malagkit at duguan ang lahat sa paligid. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay nasa bibig ng isang halimaw. Nagtataka siya kung paano magkakaroon ng napakalaking halimaw doon sa mundo at kung ano ang magiging ranggo nito. Ibinuka ng halimaw ang bibig nito, tiningnan ang sirang tender ng Zigco na nagsasabing gusto niya ito at inuubos kasama ng Sonic Wave. Lumipat ang eksena sa mga institute. Sinasabi ng pagalit na karamihan sa mga mali ay nakatago. Maaari silang maghukay ng ilan kung kinakailangan, kung hindi, ito ay masyadong kapansin-pansin. Pumasok si Zencon sa silid ng GUS at naisip na dapat ay napagtanto ng may-ari ng buntot. Ngayon ang hinabol nito ay hindi siya. Malamang nahawakan nito ang putol na dulo ng kanyang hilig. Tinatanong siya ni Jiu kung nakabalik na siya. Binigay niya ang isang kahon at sinabi sa kanya. Dinalhan niya siya ng hapunan na siyang esensya ng mataas na kalidad ng buhay. Sinabi niya sa kanya na kinuha niya ang ilan sa mga ito at ang isa sa mga life essence ay katumbas ng 5 hanggang 6. Natanggap nila mula sa institusyon. Iniisip ni Zencon na dahil matutunto nila siya sa pamamagitan ng kanyang aura, magpapadala ba sila ng mga halimaw sa kanya o ipagpapatuloy ang paggamit ng hitsura ng isang Earth Dragon Reconnaissance. Kung mananatili ito sa paggamit ng Earth Dragon, magiging ligtas sila. Iniisip niya na baka magpapatuloy ito sa pag-aabang sa loob ng 1 taon bago muling pumutok. Marahil ay magpapasimula ito ng preemptive strike at pipigilan siyang lumakas.
Iniisip pa niya ang paggawa nito ay maakit ang atensyon ng mga tagapaglipol at alerto ang mga kaaway. Sabi niya, kung ang mundo na nagtatapos sa apocalypse ay isang terminal na kanser, ang tumor ay maaaring magpakita ng maaga hanggat maaari. Lumipat ang eksena sa base ng pananaliksik para sa walang hanggang apoy. Ang pamumulaklak ay bumukas, sabi ng mga mananaliksik, sa isa't isa. Tingnan ang pamumulaklak ay nagbubukas. Ang isa sa kanila, sabi ng direktor na tagahanga ay umalis na lamang at tawagan siya at sabihin sa kanya na mayroong isang mahusay na tagumpay sa pananaliksik. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng ang isa sa kanila ay nagsabi sa kanilang kapitan na sinabi niya sa kanya na maaari niyang mabuhay ang kanyang elemental na buhay at agad na i-unlock ang golden body armor. Idinagdag niya na ngayon ang kanilang kapitan ay naging invisible. Sinabihan siya ng kapitan na huminto sa pagbibiro. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat silang magpasalamat sa pamilya ng tagahanga na nagtipon sa mga nakamamatay na kriminal na ito mula sa buong bansa. Sinabi niya na sila ay isang pangkat na katakutan ng mga tagapaglipol. Sinabi niya na mayroong 3, 4 na Star Transcenders at 7 Star Pickers. Ang isa sa kanila ay hamarang sa kapitan at sinabing siya ay nagkakamali. 6 sa kanila ang naging 4 Star Transcenders. Sabi niya, mabilis ang kanilang cultivation speed dito. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga ito ay magiging 4 na bituin Transcenders. Pagkatapos ay umalis sila para sa isang misyon na itinalaga ng pamilya ng mga tagahanga. Sinabi ng kapitan sa kanyang club na kahit sino ang mga nanghihimasok, ang mga exterminator o transcender ay hindi hahayaang mabuhay ang sinuman sa kanila. Sinabi niya na susundan siya ng Team A para harangan ang mga pag-atake. Sinabi ng isa sa mga miyembro na naaalala niya ang mga araw na nag-crash sila sa mga nakabaluti na truck upang kunin ang kanilang baon. Pagkatapos ay sinabi ng kapitan na ang Team B ay haharap sa armadong puwersa ng kaaway at itinuturo sa kanila na hiwain at dice sila nang hindi nagpipigil. Samantala, sinagot niya ang dalaga na ang mga araw na iyon ay parang kirot sa kanyang puwitan. Pagkatapos ay tinuturuan niya ang club, tingnan na suriin-suriin at huwag hayaang makatakas ang sinuman. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang batang lalaki na nagngangalang Aki na itago ang kanyang sarili at alisin ang lahat ng kanyang mahahanap. Sinabi niya sa kanyang club na huwag gumawa ng anumang pagkakamali at mag-ingat. Sinabi niya na ang sinumang makalusot sa mga tanong na sikretong ito ay hindi isang maliit na prito. Itinulak ng kapitan ang pintuan ng Research Institute at hiniling sa kanyang club na pag-alab ng adrenaline at pagsali sa massacre. Pumasok sila sa Research Institute at naging pagkain ng mga halimaw. Sinusubukan naming napansin kung paano namatay ang bawat isa sa isang iglap. Nagmamadali siyang pumunta sa fan family at sinabi sa kanila ang nangyari. Sinabi rin niya na nakaligtas siya dahil inalis niya ang lahat ng kanyang aura ng maaga. Sinabi niya sa kanila na walang nanghihimasok, ngunit mga halimaw lamang ang nabuo mula sa patuloy na pamumulaklak. Isa sa mga miyembro ng pamilya ng tagahanga ang nagsabi na kakaiba na hindi ito mga halimaw, ngunit hindi pa nabubuksan ang mga bulaklak. Sinabi niya sa kanila na 4 sa kanila ang naging invisible. Idinagdag niya na maaari rin nilang gamitin ang walang hanggang apoy. Sinabi niya na pinabagsak ng mga halimaw ang kapitan gamit ang golden armor sa ilang segundo. Sinabi niya na mas malakas sila kaysa sa Earth Dragon, sabi niya. Sa huli, tinapos nilang lahat ang research faculty at lumapit siya sa kanila. Dahil hindi niya alam kung saan pupunta. Hiniling niya kay Mr. Fan na ipaalam sa Departamento ng Pagpuksa ang tungkol doon dahil maraming tao ang papatayin ng mga halimaw. At medyo malalim ang problema. Sinabi niya na hindi nila ito kakayanin sa kanilang sarili. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Fan Y na sinabi niya na kahit sinong tumagas, kung ano ang nangyayari doon ay papatayin. Sinabi niya na ang isang bingi na preso ay nag-aalala sa mga tao. Ito ay katawa-tawa. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang mga tao na alisin sa kanya ang mga transcended genes nang hindi nag-aaksaya ng oras. Sinasabi ko sa kanyang tiyuhin na tulad ng sinabi niya, ang patuloy na pamumulaklak ay huminahon sa paggawa ng pasiglahin ang isang transcended genes ay kahit na malakas. At ang pagpindot lang dito ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagbabago sa mga nalampasan. Kaya't malapit na niyang isulong ang kanyang elemental na buhay sa 4 na bituin at makakamit ang walang hanggang apoy. Bakit sabi hanggang hindi nila palakasin ang seguridad, kailangan niyang maging maingat at hindi dapat lumapit sa walang hanggang pamumulaklak. Pagkatapos ay iniisip niya na mayroon na siyang mga hinala na ang walang hanggang pamumulaklak ay isang mutation sa kaibuturan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging mga halimaw na marmol.
Iniisip niya na hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay maaaring pasiglahin ng mga halimaw ang mga transcended genes. Pagkatapos ay iniisip niya na ang bilang ng mga makapangyarihan, transcendente na miyembro ng fan family ay magagawang durugin sa buong mundo. Aniya, ito ay isang treasure exclusive sa fan family. Lumipat ang eksena sa, gumamit siya ng kwarto. Tinanong niya si Zen-kun kung bakit ganito ang tingin nito sa kanya. Gusto na ba niya itong kainin? Sumagot si Zen-kun na kumain siya ng busog hanggang gabi at aabuti ng 10 araw para matuno ang lahat. Sa oras na yun, maaabot na ng monster genes ang kanilang peak sa kanyang katawan. Sabi niya, bago mag-evolve sa rank para kailangan niyang isulong ang kanyang transcended genes. Sa rank 3-star muna, pagkatapos ay ang pagpapatatag sa mga monsters na genes na may transcended genes ay magbibigay daan sa kanya na pamahalaan ang kanyang laki sa isang katawan ng tao. Sinabi niya na mayroon siyang ilang transcended genes at para maabot ang rank 3, kailangan niya ng mga espesyal na paraan. Inilapit niya ang kamay niya kay Jiyu at nag-mutate ang kaliwang kamay niya. Inilabas niya ang kanyang tendril at hiniling sa kanya na mabigla ito para makita kung ano ang mangyayari. Hinihiling niya sa kanya na maging ban-ayed. Sasaktan daw ito sandali, at pagkatapos ay gagawin ito kapag dumampi ang kanyang tendril sa leeg ng Jiyu, ang kanyang transcended powers ay agad na nag-activate. Sinabi niya na ang kanyang transcended genes ay medyo aktibo. Sinabi niya na ang mga resulta ay medyo mabilis. Batay na siya sa kanyang nakaraang karanasan, ang pagpino ng kuryente ay nagtitipon ng kanyang enerhiya, sinabing sumisipsip ng lahat ng kapangyarihan mula sa kanya, lumampas sa mga jin, pagkatapos ay pinipino ang lahat ng ito. Hinihiling niya sa kanya na patuloy na sumisipsip. Ayon sa handbook ng mag-aaral at sinabi sa kanya na ang anumang gastos ng anumang tagumpay ng mga mag-aaral sa mga tuntunin ng mga modernong enerhiya ay sasakupin ng institute. Lumipat ang eksena sa silid ng prinsipal na hari ng paaralan na nagsasabi sa kanya ng mga institute. Ang mga circuit ng kuryente ay hindi gumagana at mayroong isang pag-aalipusta ng kuryente sa lahat ng dako habang umiinom ng tea, sabi niya na pagkatapos ay dapat ding magkaroon ng blackout. Hiniling sa kanya ng kapatid na babae na magbigay ng mga tagubilin. Sinabi niya sa kanya na manatiling kalmado at sinabi na nakuha nila ang pinakamahuhusay na henyo sa kasaysayan ng institute. Siya ay malamang na magbigay ng isang pambihirang tagumpay ngayon, kaya walang dapat ipag-alala. Dagdag pa niya, gayunpaman, ang bilis ng kanyang pambihirang tagumpay ay medyo higit pa kaysa sa inaasahan. Sinabi niya na ang Guay ay higit na isang henyo kaysa sa iniisip niya na sinasabi ng kapatid na babae sa kasong yun. Medyo mataas ang singil sa kuryente, aniya. Maging ang singil sa kuryente ay hindi pa ilang milyon o higit pa. Pagkatapos ng lahat, ang talento ay hindi mabibili. Sinabi niya na kung ang mga gastos ay tumaas ng labis, ang pagpuksa ay ibabalik sa kanila sa ibang pagkakataon. Tumunog ang telepono at sinabi ni King Chu na salamat sa Diyos, hiwalay ang mga linya ng telepono, kung hindi sila makakagawa ng anumang mga emergency na tawag. Ang punong tanggapan ng pagpuksa ay nagpapalam kay King Chu na mayroong nawalan ng kuryente sa lungsod at ang buong kuryente ay lumalakas patungo sa. Sinabi ni Tel sa punong tanggapan na walang dapat ipag-alala. Isa lang sa mga estudyante nila ang sumailalim sa power breakthrough. Sinabi niya na, gayunpaman, nais nilang maghain ng ulat para sa reimbursement ng singil sa kuryente. Matatagpuan ang U-Transcendence Institute sa King. Ang Chu City ay ang espesyal na clearing zone ng Nan ay lungsod na sumasaklaw sa magkabilang panig ng ilog sa loob ng isang lugar na 36 na puntong parisukat. Kahit na ang espesyal na clearing zone ay isang isla lamang, ito ay nasa tabi mismo ng sentro ng lungsod ng Nano City sa loob ng isang lugar na 795.44 square kilometers. Ito ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa ito ay hindi kapani-pani walang maunlad na may pang-araw-araw na konsumo ng kuryente na 200 milyong kilowatts kada oras. Ngayon na may Nano Institute bilang sentro ng lindol na umaabot sa buong sentro ng lungsod, mayroong malaking pagkawala ng kuryente. Ang lahat ng kuryente ay damaloy sa katawan ng G. Ang planta ng kuryente ay nagbibigay ng buong kapasidad na 3 oras ng matinding pagsipsip na yun ay katumbas ng kalahating araw. Pagkonsumo ng kuryente sa sentro ng lungsod ng Nanyu City at lahat ito ay katumbas ng mga reserbang enerhiya ng isang 4-star ranker. Ngunit siya ay nagising kamakailan. Ang opisyal ng mga departamento ng pagpuksa, kung ang kakayahan ng GUS na sumipsip ng kuryente ay hindi kapani-paniwala. Sinabi ni King Chu na kung mas mataas ang dami ng transcendent genes ng isang tao,
Mas dalisay ang mga ito sa loob ng katawan at mas dalisay ang kanilang mga gene, mas malakas ang mga elemental na reserba. Sinabi niya na sila ang mga likas na lalagyan ng enerhiya, idinagdag niya na sa kabuuan, walang dapat ipagtaka. Sabi niya, kung mas maraming enerhiya ang mayroon siya, mas malaki ang kanyang mga gene, posibilidad na sumailalim sa isang pagbabago sa husay at mas kaunting dalawa ang magiging mga bottleneck na makakatagpo niya sa hinaharap. Sinasabi niya sa kanya kung ano ang sinusubukang gawin ng mga transcendente na organisasyon. Sa buong mundo ay artipisyal na matukoy ang mga lihim ng mga gene na ito. Gumamit sila ng maraming paraan upang masira ang mga individual na limitasyon ng transcended genes. Iyon ay isang tila nakikita, ngunit hindi maabot na landas. Tinanong ng Dean ang mga alok tungkol sa halaga ng singil sa kuryente. Sagot niya, ito ay 56,034,751 yuan. Umuubo ang Dean nang marinig ang halaga ng bayarin. Tinanong ng opisyal kung ayos lang siya. Wala siyang sinasagot, medyo mainit ang tiyan niya. Sinabi ng opisyal na bagamat binanggit niya kung paano sa teoryang ginagamit niya ang paglilinang ay hindi makakatagpo ng anumang mga bottleneck. Hindi kaya na encounter niya, ang ilang hindi inaasahang sitwasyon ay hindi pa rin makapag-imbak ng elemental na kapangyarihan sa kanyang katawan at hindi man lang maabot ang Star 1 rank, dagdag niya. Kung gayon siya ay nagtatapon ng 50 milyon sa tubig. Sumagot ang Dean na kinuha niya ang life essence fluid mula sa buong klase at sumulong sa bituin. Ang isang ranggo ay magiging isang piraso ng cake para sa kanya, sabi niya, kung gayon, hindi niya hahayaang masayang ang lahat ng ito at sa halip ay nagmamadaling humanap ng tulong. Sa ngayon, sinabi ng kapatid na babae sa Dean na narito si Gu upang makipagkita sa kanya. Sinabihan siya ng Dean na tawagan si Jiu na pumasok sa silid ng Dean at binati siya. Sinabi niya na nagpapasalamat siya sa tulong at paumanhin ng paaralan.